Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:36 ng gabi. Ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang mga nakakasama ninyo. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kahapon, Panyera, pinag-usapan po natin ang tungkol sa sale. Ayan, dun sa open deed of sale. Siyempre, gusto natin ipagpatuloy. May kinalaman pa rin po sa sale ang ating Sa topic bentahan. ngayon. Siyempre, kapag bentahan, papaano kung... Siyempre, may mga partido yan. Oo. Paano kung ang may-ari ay may ka-live-in? O kaya naman ang may-ari ng property ay may asawa? May sabit, hindi na single or single pero may sabit. Oo, di ba, no? So yun pong pag-uusapan natin ngayon. Kailangan pa bang magpaalam as a courtesy or mandatory ba? Respeto. Yung respeto kasi, Attorney Cam, normal yun. Pero as to you, are you legally bound to ask permission, to say na, get the consent, to obtain the consent of your partner. Kasi karamihan po sa mga magkaka-live-in ngayon, di ba, no? Hindi ako ito napundar ko to nung Oo, yan ay binata problema ko kapag Attorney Cam, kapag maghihiwalay na o naghiwalay na. Usually, dahil dyan na lumalabas. Usually pag 3 times pa kayo, kapag ka sweet pa kayo, Yes. walang problema. Kapag Oy, honey. hi, sige, bebe ko. bahala ka, okay lang. Pero pag nandun sa verge na maghihiwalay na, magpapaalaman na, aba, gera pa tayo yan. Ang sweet-sweet nyo nung umpisa na may pa... Sabi ko sa'yo, walang forever. Oo, may pa holding hands pa, may pa tawagan pa kayo na sweetheart. May pamasahe pa pag gabi. Diba? Tapos, dahil na pag-uusapan din yung, oy, bibili ako ng ganito. O sige lang, okay lang yan, Oo, baby. impulse Gusto support. mo mag-share ako? O, Di hindi. ba? O kaya naman, Attorney Cam, bibili ng property. Ay, nagtatrabaho sa ibang bansa. O sige, sa'yo mo muna ipangalan. Ayan. Kahit walang ambag yung nandito sa Pilipinas. Yan, yung mga nangyayari ngayon. At maraming mga relate po dyan na mga magkaka-live-in, mag-aasawa, di ba? Kaya naman kung kayo po ay may naipundar na property, nag-iisip kayo? Nag-iisip na pumundar? Oo. Kailangan pa ba na ipaalam to dun sa ka-live-in ko? Kailangan pa ba ipaalam to? Akin naman to Bakit ko kailangan sabihin sa kanya? Yan. Paano kung halimbawa, meron naman kayong anak? No? Hindi kayo kasal, live-in lang kayo, may anak kayo, tapos wala naman siyang naiambag dun sa nipisong duling. Wala siyang naiambag dun sa property na binili mo. Gusto mo nang ibenta. Pwede pa bang, kailangan ka ba bang sabihin na, ipaalam na, oy, misis, na nag-aalaga ng anak ko, alagaan mo lang yung anak ko, O kaya naman, Attorney Cam, ex na kayo. Ex na. Naku, ex kayo. na. Ex mo na. Hindi kayo kasal. Pwede bang bigla-bigla, tinirahan nyo nung araw, nung okay pa kayo. Bigla-bigla, Attorney Cam, naghiwalay. Tapos, naisipan mong ibenta. O ikaw naman, pwede bang, may habol ba yung ex-partner mo, ex-lover mo? O, di ba? Yan po ang tatalakay natin tonight. At saka hindi lang yun, isama na rin natin yung mga may sabit, di ba? Na nakipag-live-in, pero kasal. Kasal sa iba. Sa iba. O, di ba? Kailangan ba magpaalam dun sa misis o dun sa kanyang kinakasama? Ayan. Sino ba mas matimbang? Sabi ni Abigail, ni Gael Enriquez, yung ang ambag lang niya ay konsumisyon.
Ang saklap naman nun kung ang role lang niya sa buhay mo, bigyan ka ng konsumisyon. Aba, get rid of the konsumisyon. Noong Diba? umpisa, pag-ibig. Hindi kayo pinanganak para magdala ng konsumisyon ng iba. Oo. Noong umpisa, pag-ibig na may determinasyon. Nung huli na, naging konsumisyon. Yes. Yan po ang pag-uusapan Si natin. Jesus nga may ending ang pagpapasan ng krus. Ikaw pa kaya? Diba? Ayan. So kung kayo po may mga comments, may gusto pong talakayin tungkol sa ating pag-uusapan, may kinalaman pa rin po sa sale, no, ng mga propriedad. Dispossession ng property. Yes. Kayo po ay mag-message lamang po. Live na po kami ngayon sa Facebook. Hanapin niyo lamang po DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook Pagka page. mga illicit relationship o hindi legal na relasyon, Attorney Cam, mataas ang listenership natin. Totoo yan. Oo. Marami po bang mga live-in partners sa inyo? Marami po ba sa inyo ang nakararanas? Of course, yung iba, Attorney Cam, ang habol lang talaga nila ay kaalaman, no? Na wala naman sila sa ganung sitwasyon. At any rate, no? Kung kayo ay may kakilala, na kaibigan, kamag-anak, pati yung kaaway nyo, i-share nyo po sa kanila ang ating live tonight. Baka po may matutunan sila. Yan. Hindi naman po nag-i-expire itong batas na ito, no? Kasi matagal pa bago maamyandahan ng mga batas na tinatalakay natin tonight. Hindi kagaya ng mga news na napapanis, Attorney Cam. Eto naman, Panyera, no, sa mga nanonood sa atin sa DZRH 4K live stream, pwede rin po kayo mag-comment sa aming comment section. Ayan, si Aunt May. Nauna na si Aunt May at saka si Marcelo M. na taga Masbate. Yan, magandang gabi po sa inyo. At Ay, si Gael pala nandun na din. syempre sa ating text line pala, Panyera. Yeah, 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485 para nagloloto. Sa mga nanonood sa atin sa cable channels, magandang gabi po. Ayan, syempre umpisahan na natin yung usapin tungkol sa property regime ng mga magka-live-in muna. Ayan. So ito po ay sinasaklaw ng Article 147 and 148 ng Family Code. At ito ay tatalakay ni Attorney Cam. Oo, ayon po sa Article 147 ng Family Code, kung ang lalaki at babae po na may kapasidad na magpakasal sa isa't isa, no, ay nagsama ng hindi kasal. Dahil syempre siguro sa isip-isip nila, Saka na lang. Oo. Tingnan mo, trial period. Baka hindi tayo compatible. Oo. Ang sinasabi po ng batas ang sahod, sweldo po ay pag-aari nilang dalawa. So kung meron mang nabili na property, ang panuntunan po ng co-ownership ang susundin. Yes. Diba? Sinasaklaw din po ng probisyong ito yung nagsasama, ikinasal under a void marriage. Anong ibig sabihin nito? Yung halimbawa, Attorney Cam ay Attorney Cam ay walang marriage license no? O kaya naman ay yung isa ay minor de edad, no? Noong ikinasal sila. So yung mga void po talaga, no? Hindi dahil sa may asawa pang iba. Ibang usapin kapag ka may asawa pa, ha? Yes. So ang presumption po ng batas, ang may-ari po ng naipundar nyo ay nakuha nyo ng joint efforts at kayong dalawa ang may-ari in equal shares unless mapatunayan nyo, no, na share ko lang ito at wala siyang wala siyang naipundar. Meron siyang exception. Yan. Ang exception po na tinatawag natin dito, ito po yung kapag halimbawa po ang isang mag-live-in ay nagkaroon ng anak. Yan. At ang nag-aalaga po ng loob ng tahanan, nag-aalaga sa pagpapalaki ng mga anak ay ang babae. So definitely wala siyang contribution. Pero ang sabi ng Korte Suprema, yung kanyang effort sa pag-aalaga ng anak, pag-maintain ng bahay, pag-aalaga kay mister, yun ay kanyang effort. Aba, napakahirap kayo magluto. Totoo po yan. Napakahirap maglinis ng bahay. Napakahirap din mag-isip kung anong ipiprepare mo. Umaga, tanghali, hapon o gabi. Yes. Kung yung nagtatrabahong partner ay nagpapahinga na, aba yung isa naghuhugas pa ng plato. Correct. Nagliligpit pa. Ang pagiging isang ina po 24/7 yan. Although meron din mga house band. Yes. Oo, yan. Kung gano'n naman, no, kung house band din, wala namang problema, di ba? May kakilala ko, Panyera, na ang nagtatrabaho ay ang babae. May kakilala din akong ganyan, Attorney Cam. Ang lalaki nga lang, sugarol at lasinggero. Totoo ba yan? Oo. Grabe naman yan. Hay, nako. So, yun pong pinaka parang main provision na sumasaklaw po, no, dito po sa kung ano ang magiging batayan ng pag-aari, no, ng dalawang nag-live-in.
At pag sinabi natin co-ownership, Panyera, di ba? Ay, 50-50 kayo. 50-50. Kayong dalawa nagmamay-ari. Yes. And therefore, dahil hindi pa naman identified which part is yours, which part is his or hers, ibig sabihin, hindi maaaring basta-basta ibenta na walang pahintulot o Yes. pagsang-ayon ng isa. Oo. Ayun. So, ibig sabihin, Panyera, di ba? Kahit kayo'y magka-live-in, no? Kailangan mo pa rin kunin ang kanyang, Ang kanyang consent. pahintulot. Mhm. Unless of course itong property na ito ay nabili mo, no? Nabili ng isang panig bago pa sila magsama. Kasi Mhm. ang sinasaklaw lang po nito, no? Yun po ang diferensya kapag ka-live-in relationship, no? Mhm. Ang sinasaklaw lang po nito yung mga properties na nakuha, nabili, na-acquire during the period of cohabitation habang Mhm. sila ay nagsasama. Mhm. Unlike kung ikinasal, Attorney Cam, Yes. no, na pati yung mga bago pa ay sinasaklaw. Mhm. At kapag kayo ay naghiwalay na, no, at kayo live-in partners, yung after ninyo maghiwalay, kung sino naka-acquire, yun ang may-ari. Yes. Pero pag ikinasal, kahit naghiwalay na, Mhm. basta't hindi pa nababasbasan ng korte ang paghihiwalay nila, abay, yun po ay parehong pagmamay-ari pa din nila, maliban na lamang kung merong stipulation sa kanila ang merong tinatawag na prenuptial agreement. Oo. Yan. Example po, no, ikaw ay single. Kung halimbawa ako ay single, dahil ako ay dating DJ, nakapundar ako ng sarili kong sasakyan. Maliit na sasakyan lang ito, Panyera. Mhm. Ngayon, kung halimbawa ako ay nakipag-live-in sa aking boyfriend, sa Mhm. aking jowa, sa aking love of my life. Ano ba ang Yes, tatawag mo naman. pa? Ganyan. So, Sa iyong bebe. Oo, sa iyong bebe. At meron kaming naipundar na condominium. Ayan, condo. Hati kami doon, no? Dalawa kami nagbabayad. Yung condo, pag ibibenta po yun, kailangan dalawa kami. Okay? Yes. Yung consent dalawa. Pero kapag ibibenta ko yung aking naipundar na maliit na sasakyan, nung hindi pa kami nagsasama, wala siyang Wala paki siyang doon. pakialam doon. Kaya nga po Yes. importante no, pag kanyang ganyang relationship, Mhm. yung mga resibo ninyo, no, samsamin po ninyo. Anong pwede Samsamin? ninyong gawin? Pwede po ninyong i-scan, ilagay niyo sa iCloud. Mhm. Di ba? Itago ninyo. Siya at least- iCloud, Ay, kasi Attorney Cam, para for portability, at the Mhm. same time, kaya masunog man yan, Mhm. ang physical na resibo, at least Meron meron ka kang- pa rin kopya. At kung later on, magkaroon ng issue, kasi hindi naman natin sinasabi na magkakaroon talaga. Mhm. Kung sakasakali lang, wag namang ipahintulot, no? Mhm. Meron kang panghahawakan at magagamit na ebidensya. Mhm. Sakaling kailanganin ninyong dumulog sa korte. Correct. Mm. Ang sinasabi ni Panyera na difference po kapag kami po ay kasal. So, ang mangyayari po niyan, kung halimbawa kami ni Bebe Boy, nung aking lover, ang aking jowa ay kinasal, no? Mm-mm. Yung naipundar namin na condominium, syempre, kailangan ng consent ko, tsaka Mm-mm. consent niya. Yung naipundar ko na sasakyan na maliit, kailangan na rin ng consent niya. Yes, Lalo kapag wala oo. kayong prenuptial agreement. Yan yung Oo. sinasabi ni Panyera. Dahil sinasaklaw Yan ang ito difference. ng absolute community of properties. Yan. Yes. Kasi wala na namang nagko-conjugal partnership of kin. Mhm. Most probably, Attorney Cam, yung mga ikinasal 1988, August 3, 1988, ano na yan? Pawala na yan. Mhm. Yes. Medyo may katagalan na rin, no? So, unless meron kayong prenup, tayo, pare-pareho kayong nagmamay-ari ng mga properties na na-acquire even prior sa inyong kasal. Maliban na lamang kung ito ay mana na natanggap during the marriage. Yun. Dos Compañeras. Pag-uusapan natin yan, paano pa naman kapag ang property natanggap ng through mana or yung during the marriage. Pero Mm-mm. bago yan, Panyera, ito muna, isa muna ang Flash Report. Flash Report! dalawang bata patay sa sunog sa Tondo, Maynila. Andyan si Federico Manalili. Federico, ibalita mo nga ito, Federico. Yes, Attorney Cam at Attorney Rina, hindi nga nakakalungkot para sa pamilya ng mga nasawi na ito pawang magkapatid na isang 9 anyos at isang 4 years old na pawang mga babae na namatay nga dito sa nangyaring sunog. Itong mga biktima ay nakilalang si Jasmine Gatus, isang 9 years old at grade 4 student, at ang kanyang kapatid din si Jasmine Ara Gatus, 4 4 na taong gulang. Ito'y natagpuan sa kanilang bahay na magkayakap at wala ng buhay. Ayon nga sa initial report,
Itong sunog nagsimula alas 4 ng hapon dito yan sa Mera Haraha Bago Street, corner sa Dagupan Extension, barangay 155 Bugsadyan ng Maynila. At isa rin ang naitalang sugatan na kung saan ay tiyuhin ng mga bata. Inatempan nito na pasukin yung bahay na natututok at hindi na nakaya dahil sa dami ng tama na sa katawan na mga napasok. Madaming paso ito sa katawan. Agad itong sinugot sa pagamutan sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Itong tiyuhin ng mga bata na napakarami tama nga sa katawan, nakilalang si Joshua Gato, si 29 anyos at ito'y binata. Sa ngayon ay patuloy pang nandito sa loob itong magkapatid na nasawi dito sa nangyaring sunog. At ayon nga din sa report, bali 2 bahay ang natutok at may 8 pamilya apektado nito. May kabuang 25 na individual ang pansamantalang walang matitiran dito sa nasabing nangyaring sunog. Sa ngayon, hinihintay na lamang dito ang pulinarya para kunin itong labi ng 2 magkapatid. Hanggang sa ngayon, ito binalot lamang muna ngayon sa puting kumot para tinirikan na rin ng kandila ng kanyang mga pamilya. Hindi lang tayo piniyagan na makapasok daw sa loob dahil napakakipot itong lugar. Federico, Sa ngayon, nangyaring sunog. Yes. Anong dahilan ng sunog? Meron na bang report? Wala pa. Patuloy pa nandun yung arson investigation ng Bureau of Fire Protection para alamin nga kung anong naging sanhi na bakit nagkaroon nga ng sunog. Pero kinumpirma nga nila na natagpuan nga yung 2 magkapatid na magkayakap. Asan ang At magulang wala ng nang 2 kapatid, Federico? ano no? Asan yung magulang ng 2 magkapatid, Ay, Federico? nagkataon na nagtatrabaho yung mga magulang ito at mga kamag-anak, mga tiyuhin at mga lolo ang mga naiiwan lamang dito sa bahay. At yun nga, dahil nga sa bigla ang pagkaroon ng sunog ka dito dahil makipot, tarantala at ayon pa, hindi na nila na malayo na hindi nakalabas yung 2 magkapatid. Kalungkot naman. Dahil ang sinasabi din pala, tulog yung magkapatid doon sa bahay nung ito'y nangyari ang sunog. Kaya nung natin ng tiyuhin na sagipin pa sila sa pasukin, hindi na kinaya. At makikita nga din, pinakita ngayon sa atin ng pamilya, ang sitwasyon ng tiyuhin dahil maraming tama sa iba't ibang parte ng katawan na kanyang tinamong paso. Dahil nga pinasok niya pa kahit kumakapoy na yung bahay para sagipin sana. Kaya lang hindi na nakayanan at talagang lumabas na lang din at nag-iiyak na lamang itong tiyuhin na si Joshua Gato sa nangyari na sa kanyang mga pamangkin. Ilang muna ang update niya sa nangyaring sunog dito sa lungsod ng Maynila, particular na sa barangay 155 Dagupan Extension. Wala pa rin sa kaunanan radyo sa Pilipinas. Di sa Rich Federico Manalili, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Federico Manalili. Flash Report. Flash Report! Alungkot naman yung panyera, no? Oo. Anyway, magbabalik po ang DZRH Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Babatiin ko lang happy birthday. Tito Sunny Arevalo, his birthday is tomorrow. And today is the birthday of Mitch, si Mitch, Michelle Reyes. At tagal kong iniisip ko yung surname niya sa ngayong may asawa na siya, nakalimutan ko. Mitch Reyes, happy birthday sa'yo. Kami pa rin po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kaagapan niyo pa rin po Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. At pinag-uusapan po natin tungkol pa rin po, no, tungkol sa mga nagsasama. nagli-live-in. Living at gustong mag-dispatcha ng property. Kailangan pa ba ng Consent, pahintulot, oo. pagpayag ng kanilang partner. ng kanilang partner? Kanina nabanggit na biti ni Panyera, yung pagdating naman po sa mana ng mag-asawa na na-receive during marriage. Ayan, pwede bang i-dispatcha lang yon nung isang spouse, hindi na magpaalam kay mister o kaya kay Mrs. Mana ng mag-asawa, no?
mana ng mag-asawa or kahit pa live-in partners, nasa live-in relationship, basta mana po ito'y eksklusibong pagmamay-ari, no? Eksklusibong pagmamay-ari ng tumanggap. Yan. Lahat po ng natanggap via gratuitous title. Anong ibig sabihin nito? Donasyon o mana? Lahat po ng gratuitous title na na-obtain, no? Even during the marriage ay pagmamay-ari ng pinagbigyan o tumanggap nito. Unless of course yung pagbibigay, no, except yung pamana. Unless kung pagbibigay donasyon ay sinasabi mismo na sa inyong dalawa ito, mga anak. Halimbawa po, ang aking ama na si Papa Will ay nag-donate sa akin, nagbigay sa akin ng pamana ng hektaryang lupa sa malayong probinsya ng Ilocos. Ang layo, di ba? No? So, yun ay magiging eksklusibong property ko lang. Kung halimbawa gusto ko po itong ibenta, yung aking asawa na si Papa Kim ay hindi pwedeng mangialam dahil ito ay eksklusibong ari-arian Maliban ko. na lamang kung ito ay donation by reason of marriage na sinasabi na para sa inyong dalawa ito, pupuhunanin ninyo, pagyabungin ninyo at inyong dalawa ito. Pagyabungin, pagyamanin ninyo, palaguin ninyo ito. Yun po ay magiging donasyon sa inyong dalawa. No? So clear po yan. Ayan mga misis, mga mister, kung kayo po yung nag-aaway dahil may na-receive kayong mana, tignan nyo kung kailan nyo na-receive. At ano bang sinabi ng donor? Sa atin dalawa ba to o sa akin lamang? Pero kapag ka po live-in partners ha, live-in relationship ha, no? Ito po ay eksklusibo ng tumatanggap. Ayan, yung mga mag-live-in naman po. Ang swerte kapag halimbawa yung isa mong ka-live-in ay may sinasabi sa buhay. Anong sabi? Ang sabi siya ay yayamanin. Yung isa naman, mema pero wala talaga. Ayan. Pero yung i-clarify lang po namin kanina yung pinag-usapan natin na kapag mag-asawa pwedeng hindi kunin ng consent. Kasi po kapag yung Mr. o Mrs. nagbenta ng property nang hindi sinabi sa Mrs., ang kanilang bentahan ng buyer ay void. Yes, pwedeng habulin within 5 years. No? Pero kung halimbawa naman may knowledge na alam ng Mrs. pero hindi lang siya offer lang. Hindi naman siya pumirma. It serves as continuing offer. And eventually, no, kapag ka either pwede niyang i-ratify. Ibig sabihin, sige, pumapayag na ako. No? Tuloy-tuloy na yan. Honey, kilitin mo pa ako para pumayag na. Ganon, totoo yan. In fact, di ba kapag sa deed of sale, mapapansin po ninyo pag mag-asawa ang binibilhan ninyo, sa ilalim po may nakalagay. With my marital consent. Pero para po sa ating mga kababayan, lalo na kung kayo po ay buyer, mas maganda po ang gawin ninyo. Halimbawa, Cheryl Adami and Kim Molina. Yun, halimbawa mag-asawa. Nandoon na mismo sa mga parties. Hindi yung salim-pusa lang sa ilalim. Sinali lang sa ilalim. Oo. Sa mga makaluma, medyo ganun pa. May nakikita pa akong deed of sale. With my marital consent. Yan. At least maganda. Dalawa na sila para walang palag. Diba? Basta tiyakin nyo lang din na silang dalawa ang pipirma. Ayan. Hindi ipepekein ng isang partido lang. Eto, question. Ayan, sabi dito, magandang gabi po mga DK, Dos Compañeras. Ako po ay may ka-live-in. Kulang na lang po ay pirma namin. Siguro yung kasal. Nagsama na kami ng matagal. Meron na po kaming mga anak. Pero hindi po ako nagtatrabaho at ako po ay nakatutok lamang sa aming anak. Siya naman po ay nakapundar tulad ng bahay po namin at sasakyan pero nakapangalan lang po sa kanya. Meron po ba akong karapatan sa ari-arian kahit hindi po ako nakalista doon sa kanyang mga naipundar? Ito na yung sinasabi natin, Panyera. No? Kung ikaw ay magka-live-in kayo, kulang na lang kasal at wala naman kayong sabit sa isa't isa, no? Kayo ay nag-decide lang na hindi magpakasal, pero in fact, pwede naman kayo magpakasal, no? Ayon ang papasok po dyan yung 147 na kung ang lalaki at babae na ay may kapasidad na nagsama, ayan po, ownership, pero ang exception na sinasabi natin, kung halimbawa ikaw ay tumutok sa pag-aalaga ng iyong mga anak, at yung asawa mo ay nakapundar, ang titignan dito ay ikaw ay may effort din. May ano ka rin, may effort ambag ka contribution. Din. Ang ambag mo, yung pag yung upkeep ng inyong household. Hindi ka man nakalagay doon sa binili niyang property, tsaka doon sa may mga sasakyan,
meron kang karapatan doon. So take note po, yung mga nasa live-in relationship na parehong single naman, no? Yung pong salaries and wages, no? Sweldo ninyo habang kayo ay nagsasama ng iyong kinakasama, pagmamay-ari ninyong dalawa. Ayan. Kaya yung si Mr. o si Mrs. Remit. May basihan po yan. Kalahati. May basihan po yan. Remit. May basihan po yan. Nasa batas po yan. Article 147 ng Family Code. So, sabihin mo kay Mr. Yes. Bago ka humingi ng remit, lambing-lambingin mo muna. Kailangan medyo merong haplos pagmamahal. Para anong ibig sabihin? Para smooth. Yan. Para hindi mo na kailangan walang persahan. Willing, voluntary remittance. Kasi yung iba talaga, hindi, bakit bibigay sa'yo? Voluntary remittance na walang charge dahil diretso sa kamay ni Madam o ni Sir. Meron pa dyan, Panyera. Ayan. Ito muna, sasagutin ko muna yung question ni Marcelo. Pag live-in po ba at naghiwalay, papipiliin ang anak kung kanino sasama. Pag live-in po, ibig sabihin, illegitimate ang anak. So, automatic po, nandoon po sa nanay. Nanay po yan. So, yung parental maliban na custody. lamang kung unfit ang nanay na magpalaki at magtaguyod ng bata. Yan. Yun. Kasi may mga iba po talaga na medyo litong-lito dito, no? Oo. Akala nila, porket halimbawa ay wala silang trabaho, hindi, kami may karapatan dito, yung tatay. Kaya dumarating sa point pa niya na nagkaka-viral. Pag kukunin ng nanay yung bata, tapos may kasama ng mga DSWD, may kasamang mga kapulisan. Kasi yung po ang nakalagay sa batas, dapat po nasa automatic parental po custody. sa nanay. No? Nanay Nakalagay po mismo sa batas na yung non-marital children ay mapupunta sa nanay. No? Unless unfit ang nanay na mag-alaga at magpalaki ng bata. Yan. Sabi dito, Attorney Rina Seco at Attorney Cam, ako po ay kasal sa aking misis pero matagal na kaming hiwalay. Ngayon po, meron na po akong kinakasama at feeling ko siya na po ang forever po. So, Nasa bahay lang po siya. Gusto ko pong ipangalan yung house and lot na binili ko sa aking kalibin dahil siya po ang nag-aasikaso sa akin at pati sa aming anak. Pwede po ba yun? Ayoko kasing nakapangalan sa akin yung house and lot kasi po baka maghabol ang misis ko. Ako po, ito na yung sinasabi natin, Panyera. No? Kapag ganito po na kayo po ay kasal, iba po ang nag-govern sa inyo. Kasi 148 ng Family Code. At saka hindi lang yun, yung 739, no? Hindi pwedeng i-donate o ipangalan ng house and lot. May prohibition po ang batas natin sa mga ganitong uri bawal ng pagsasama. kang magbigay, magregalo, mag-donate sa iyong mistress o sa iyong paramour. No? Kung ikaw ay legally married pa sa iba. Kasi tandaan po ninyo, mahahabol at mahahabol ng misis yan. Lalo pa kung mapapatunayan na wala namang sources of income yung kanyang kinakasama at ang nagpundar nito ay ang kanyang mister. Yes. Yan. Take note po, aktual na kontribusyon sa ganitong sitwasyon ng isa o dalawa sa nagsasama ay may sabit. Legal na may sabit pa sa iba. Yun pong batayan ng hatian sa mga ari-ariang na-acquire during or habang sila ay nagsasama ay batay sa aktual na kontribusyong pera. Hindi po nagmamatter yung, ako naman na nag-aalaga ng bata. Wala pong count yun. No? Aktual na pera po ang pinag-uusapan at pagpupunyagi. Anong ibig sabihin ng pagpupunyagi? Hindi po sa bahay. Kundi, halimbawa, ikaw nagtrabaho ka doon, nag-effort ka doon, nag-set up ng maliit na negosyo, nag-effort ka doon. So, yung effort mo doon, dapat may bayad. Computation as to, halimbawa, nagtrabaho ko doon as manager, magkano ba dapat ang sweldo ng isang manager? So, yun po ang titingnan doon. Yes. At saka, tandaan po ninyo na hindi kailangan ng conviction na sila po ay guilty ng adultery o kaya concubinage. Kasi sa kaso po ng kung doon nagkakamali, Insular Life Assurance Company Limited versus Ebrado, sinabi po doon na hindi na kailangan ng criminal conviction para maging condition president siya doon sa kaso. Importante lamang merong preponderance of evidence na sila po ay nagsasama ng merong affair o kaya naman po illegal. Yung, I don't know if you remember, madalas ko itong binabanggit, yung Agrifina Viuda de Canada. No? Ito yung kailangang patunayan lang, no, na ay wala siyang ambag. Mister ko lang ang may pensyon, 'di ba? So ganung sitwasyon. Ito yung mga Pangasinan cases, Attorney Cam, na naging famous
pagdating sa bawian ng Ng- properties Mhm. nang ibinigay sa mistress o sa paramour. No? Mhm. Take note po, no? Pwede kayong mahabol ng batas. Ayan, si Virgilio Sakdalan, Con Banwa, dos kumpanyeras, magandang gabi po. Yes. Ayan. Oo. Okay. Si Evelyn, may karapatan po ba ang aking partner sa bahay at lupa na napundar ko noong ako po ay nag-a-abroad pa? Hindi po kami kasal. Kung gusto ko po ba ibenta ang bahay at lupa, pwede po ba siyang maghabol? No? Ang tanong ngayon, are you married to someone else? Or is he married to someone else? Or are you both single? Kasi if you are both single and capacitated na mag-asawa, ang next question dyan, kailan ninyo na-acquire ang property? Kung na-acquire ninyo ang property or nabili mo ang property at that time, no, na kayo ay nagsasama na, pagkatapos kayo ay may anak at ang in charge of the maintenance ng household, abay, hindi mo aaaring ibenta basta-basta. No? Kung halimbawa naman na-acquire mo prior or bago kayo mag-live-in, sayong-sayo, wala kang problema. Hindi mo kailangang ipaalam. Yan. Mhm. Kaya dapat tuso din ang ating mga kababayan. No? Always guided by the principles of law, no? Kasi kaya nga sinasabi natin, lamang ang may alam. Kasi dadating po sa buhay natin na magkakaroon ng issue, no? Kahit pag-aano ninyo kamahal ang sinasabi ninyong forever ninyo. Take note, wala pong forever. Dahil hindi man kayo maghiwalay, Attorney Cam, dahil ipinagpalit ka sa iba or ikaw ay nahumaling sa iba, ay dadating po ang oras ng kamatayan. Mhm. Ayan. At Ayan. kapag ka may namatay, issue na naman ang property. Mhm. Yan. Eto, tulungan mo kapanyera, may message si Eileen Prieto sa ating DZRH News. Pwede pa po bang mabawi ng hipag ko? Yung ibang pera na ang usapan ng dati niyang ka-live-in, kaya niya pinapadalhan, ay iipunin daw. Ito yung parang sinabi mong panyera. Pero ngayon, wala na yung pera. Tsaka may karapatan po ba ang hipag ko sa motor ng kalibin niya? Dahil siya po ang nagpapadala dati ng panghulog sa motor. Nasa Saudi po kasi siya now. Nakikisuyo na kunin ang pera sa dati niyang kalibin. Ito na yung masakit. Ouch. Ayan. Sige, go on. Pag ganito, di ba? So, rule of co-ownership. Ayan. So, ang hirap habulin yung perang wala na. Yun ang unang-una. Pero hadit bin na meron pa sana, dapat meron karapatan dahil unang-una nga, doon kung mapapakita niya na siya talaga actual contribution na ito talaga yung pinadala ko ay para ipunin lamang held interest sa aking ka-live-in, dapat may share siya doon. At doon sa may, ganun din sa may motor, no? Kung wala namang kakayanan yung kanyang ka-live-in na bumili ng motor at siya talaga yung nagpapadala, dapat meron din siya, makuha niya yung motor. Ang problema, pag mga ganitong mga circumstansya, panyera, sa totoong buhay, hindi talaga binabalik yan Oo. Hindi na binabalik yung pera. Ano ko? May ganun pa yan, di ba panya? Ano ko? Balik? Bibigay sa kanya. Di ba? Ayan. Kaya nga dapat, reserba para sa sarili. Huwag may ibibigay lahat. No? Oo. Ayan. Ito may magbabasa ako ng mga comments, Attorney Cam. Magandang gabi muna sa iyo. Sabi ni Abigail Enriquez, ending bittersweet ang tawag. Si Barry Allen, sabi niya, pwede ba dito magtanong? Ay, opo, no? Sabi ni magandang gabi sa iyo and happy birthday Sir Elwin Ray Del Mundo, Chef Elwin. Dapat pala, direct deposit na lang ang part ng sweldo kay Madam, sabi ni Kenneth Arevalo. Yan. Tama Magandang yan. gabi din sa taga-IBP, Marinduque, Zen, Hamilia, Abetria. Of course, Odette Oxales. Yung mga taga-Tondo nanonood sa atin, Magdalena Martin and Jason Abulencia. Yan. Masantos, Yalabi, Pilipinas. Yan. Ayan. Si Julius Maisling, sabi niya, tanong ko lang po, may karapatan po ba ako sa ka-live-in ko na bumili ng motor? Sa kanya lang daw ang motor. Samantala, ang kita ko sa pagtataksi, binibigay ko sa kanya. Wala po kaming anak. Kayo pong Salamat dalawa po. dapat ang nagmamayari. Kung ito po ay nito. naipundar during the period of the cohabitation ninyo, nung kayo po ay nagsasama, ownership po, pareho kayo may-ari. Kung kayo ay parehong single. Iba po ang sitwasyon pag kayo po ay may sabit. Oo. Kung may sabit kayo, sa inyo po, actually para yan sa inyong legit, sa inyong wife, no, legal na asawa, dapat mapunta. Kailangan kahit pa halimbawa ay ipinangalan nung ka-live-in mo sa kanya yung motor, no? Kung mapapakita mo naman na sa inyo nanggagaling ipinambabaya doon, ay sino reason kung bakit hindi ninyo mababawi. Yun nga lang, syempre, dahil nasa ganyang sitwasyon, kailangan yung dumulog sa korte, which is hassle masyado, no? Ayan. Magandang gabi, Moonbeats, nanonood sa atin sa TV.
Florence At, Regalo, sabi niya, yes. always listening po sa radio. Salamat po. Oo. Sabi ni Maricor Angeles, magandang gabi po, dos kumpanyeras. Nakikinig po ako sa radyo habang naguhugas ng kinainan. Ano bang ulam natin, madam? Narinig ko po ang topic nyo ngayong gabi. Masasagot ang mga katanungan ko para po ma-share ko sa kakilala ko na may ka-live-in siya. May pundar yung lalaki. Ayan. Ay. Sana masagot nga. Si Zian Kevin, sabi niya, nanunood sila ng buong pamilya kasama si Rochelle at saka si Austin and Clans. Sino po ba ang asawa ninyo dahil pinapabati niya ang asawa? Wala naman binanggit. No? Ayan. At Si syempre, Veronica Ocampo ng Pampanga. batiin pa natin Ivy Gutierrez ng Tayo Pagkasinan, Jerry Sumagaysay, Leo Javares, at marami pang iba. Si Eli Abanto na Mhm. taga-Labo, Camarines Norte na super fan mo, nanonood sa atin. And of course, si Ma'am Irene Almodovar, Mami Belen Rivera, Emmanuel Talyada, and Eduardo Narvaez. Kasama na rin na Imbag Arabii, Madam Grace Recta. Magbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala. Huwag po kayong maglilipat ha. Diyan lamang po kayo. Ano ang maglilipat, Atty. Ka? Ay, nako, maglilipat na kung magkakabukol. Charot. Nag-curse pa. Charot lang po. Babalik po ang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po Attorney Cam Cherry Ladami At Molina. ako po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Kumpanyeras kasama sina Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan po natin kung kailangan pa bang magpaalam pag magdi-dispatch ng properties. Kung ikaw ay may ka-live-in. Talagang Yan. hinihighlight no? Oo, sabi niya, at may natutuwa ako sa kanyang text. Attorney, kung magbenta ng ari-arian, pati na yung ayaw mo sa katuwang sa buhay, isama mo na sa benta. Kung may bibili. Ikaw talaga. Ang tanong Miss doon, may Antme, bibili ba? Mhm. Ay baka naman kahit ipamigay mo na, walang tatanggap. Correct. Diba? Dahil syempre, pabigat. Pero alam mo, Attorney, wala ka daw problema pag pabigat eh. Bakit? Hindi lulutang. Oo. hindi malulunod. Yun nga lang, paano ka aangat kung lagi kang may dala-dalang pabigat. Yan. So pinag-usapan po natin, may kinalaman pa rin po sa bentahan ng lupa, yung mga may question po. Ito nga si bentahan ng properties. merong ding message dito sa atin sa DZRH News tsaka sa DZRH Dos Compañeras. Si John Leroy sa YouTube naman, nag-question lang about sa lupa. Kasi may lupa daw yung nanay niya sa probinsya. Sabi niya, ibibigay daw po niya sa akin. Ano po ba ang dapat kong hingin sa kanya? Of course, yung deed of donation, kung ibibigay sa'yo. Ang saya naman ng bibigyan Diba? ka. Diba? Sana all! So, ang gagawin mo lang Pero ay... alam niyo, dinidiscourage naman yung mga ganyang bigayan. Kasi kung deed of donation, kailangan acceptance, no, in a public instrument, and Oh, of yes. course, bayaran po yung donor's tax. Yan. Yan. Ayan, si nanonood sa atin sa Alvin Santua and Rodelyn Sason, gayon din si Tita Ami Miraflor Garcia, Eds Maglakas at Odette Oxales. Pero Attorney Cam, here is a question. Paano po kung mag-live-in partner at nag-OFW ang babae, paano po ang hatian sa mga naipundar? May anak po parehas sa unang asawa o nakarelasyon, pero wala pong anak silang dalawa. Paano po kung mamatay ang lalaki? May karapatan po ba yung anak ng lalaki na anak niya sa una niyang karelasyon sa mga naipundar nila? Pero bahay pa po yung inanong dati niyang kinakasama. Ngunit may ka-live-in na rin. Tulad po ng bahay, kotse at motor na nakapangalan sa babae, pwede po bang tumanggi ang babae o sabihin ayaw niya hatian ang lalaki sa mga properties at assets na naipundar nila mula nung sila ay nagsasama? Yung babae po may anak na sa una niyang asawa at kasal sila, ngunit matagal ang hiwalay. Maraming salamat po. Sana mo masagot po ang katanungan. Napakahaba ng question mo. Himayin natin. Okay. Yung babae kasal. Yun ang Yes. narinig ko na umpisa. Yan. Ayan. Yung Si lalaki. This is a question from Rodelyn Rodelas. Yung lalaki pareho silang may sabit, Attorney Cam. Pareho may sabi. Kasal Okay. din pala yung lalaki. Yes. Yung babae ay nag-OFW. So, siya yung may pera, Attorney Cam, no? Unless, of course, mayaman si lalaki. But si babae, yung may pera. Ngayon, namatay na si lalaki. So, ang question niya, pwede bang magmana yung anak ng lalaki doon sa, makiparte yung anak ng lalaki sa unang asawa
sa legit na asawa doon sa mga naipundar nilang dalawa, Mhm. no? Again po, kanya-kanya kayo kasi diyan eh. Mhm. Ang aawasin po kasi diyan i-determine magkano yung aktual na kontribusyon niya, no? Yun po ay mapupunta sa kanila, wala po kayong pakialam doon. Ang may pakialam lang po ay wala pala silang anak, Attorney Cam eh. So lahat po yun mapupunta, lahat ng pag kinumpute ninyo at lahat ng kanya, no, habang kayo ay nagsasama, ay kanya lang po yun mapupunta sa kanyang legal na pamilya. Wala kang pakialam. Pero yung mga pundar mo, dahil ikaw naman ang nag-OFW, no? I don't know kung anong trabaho ng asawa mo, pero yung lahat ng sayo lang yun. Walang pakialam yung mga anak nung kinasama mo. Yes. No? Kanya-kanya kayo. In fact, ang may pakialam doon, yung mister mo. Oo, yung mister mo, ang may pakialam doon sa properties na Yes. naipundar mo, kahit pa iba ang iyong kinakasama. Yan ang difference kapag may sabit. Yung parehong may sabit. Di ba? No? Kasi sabi nga ni Panyera, kung ano lang yung kanilang kontribusyon, yun Oo. lang. Kung walang kontribusyon yung lalaki, So walang kontribusyon, kahit di pa siya ang kahit pa siya ang Oo. naglilinis ng bahay nyo, naglinis ng kotse, oo, gano'n. wala pong count yun. At Ang walang tiniting- makukuha yung walang kanyang anak. makukuha. Ang Yes. makukuha, ang tanging basihan po dyan, magkano ang aktwal na kontribusyong pera. Mhm. Pera po ang usapin kapag parehong may sabit o ang isa sa inyo ay may sabit. Yan. Magandang gabi po sa mga nanonood ngayon. Si Chona, good evening po, Attorney Cam and Attorney Rina. Magandang gabi rin po. Hanapin niyo po kami, DZRH Dos Compañeras. Yan. Okay. Attorney Cam, merong question si Carmi Manaloto. Carmi, magandang gabi sa iyo. More than 20 years po kaming hiwalay sa misis. Sa misis ko na mayroong kaming pinirmahan na mutual agreement na wala na kaming pakialaman na notaryado po. Nakabili po akong property within the separation period na nakapangalan sa akin ang titulo na single ako. Ang tanong ko po, kung may karapatan ba ang ex-wife ko sa mga naipundar kong property? Engineer Manaloto po ng Arayat, Pampanga. Message ito sa atin, Attorney Cam, sa DZRH Dos Compañeras comment section. Okay. Mhm. Yung unang-una po, Engineer Manaloto, yun pong pirmahan ninyo sa barangay o kung pirmahan ninyong dalawa, kasunduan ninyo, kahit pa ito ay notaryado na ng abogado, kahit pa legit yung notary public, of course, hindi ako naniniwalang legit yan, kasi bawal po yan, no? Ay wala po yung visa. Void po ito for being against public policy, against the law. No? Pinagbabawal po. Tanging ang korte po ang may kapangyarihan pagdating sa paghihiwalay ng inyong properties. No? Kung kayo ay, habang kayo ay buhay pa. No? Ngayon, kung may karapatan pa ba ang iyong misis, no? Ang iyong, kahit ngayon kayo hiwalay na, although kayo ay kasal pa po, annulled na po ba ang marriage niyo? Kasi kung nullified or annulled na ang marriage niyo or declared void, wala na po siya dapat pakialam yon. Pero kung kayo po ay kasal pa at ang paghihiwalay ninyo ay kayo lang, nananatili po siyang may karapatan sa property, no? Na na-acquire ninyo kahit kayo ay naghiwalay na o separated de facto. Yon. So, ganun lang po yung kasimple. Yes. Merong question dito. Sabi, wag na po ninyong banggitin ang pangalan ko. Sabi niya. Good din po, may minana akong lupa noong binata pa po ako. Single ang nakalagay sa titulo ng lupa ko. Bago po ako nag-asawa at kami po ay nagkaroon ng anak, 3. May 2 anak po ako sa ibang babae. Pwede bang equal share ang ibibigay kong mga property sa lahat ng anak ko? Yun ang kanyang question. Okay. Ganito po, no unang-una, ang tanong, kailan kayo kinasal ni Mrs. at kung meron kayong prenuptial agreement. Kung wala po, kasi kung August 3, 1988 pataas, so ang mag-govern po ay yung APC, Absolute Community of Property. Yung pag-aari niya ay pag-aari mo rin. Ang pag-aari mo, pag-aari niya rin. So yung lupa, may half share sa doon. Now, yung half doon po, kasi kung halimbawa kayo po ay magkakaroon or hindi, halimbawa wala kayong last will and testament, automatic po na mas malaki ang share ng inyong mga lehitimong anak kaysa sa mga ilihitimong anak. Ibig sabihin yung mga non-marital child ninyo. Kalahati lang yung pwede nilang manahin
ng share nung iyong lehitimo anak. Kung gusto mo silang bigyan ng pantay-pantay, gumawa ka ng last will and testament. Yes. So yung free portion, doon mo ilagay yung Dun, share oo. ng illegitimate child mo. Basta yung kalahati ng total ng estate ay para sa mga legitimate children. Medyo magulo yan, kaya Oo. kumonsulta ka sa abogado. Yes. So, wala pong substitute sa pagkonsulta sa Yes. abogado. Pinapabati ni Edeline Maglakas ng happy 76th birthday Happy si Tia birthday! Leticia Semilia. Taga saan po ito? Happy birthday sa inyo. Of course, si Ed Simbulan Flores. Kanino po mapupunta ang mga minor na bata kapag naghiwalay ang magka-live-in? Nagloko ang babae. Salamat po. Okay. Sa babae pa rin po. Kahit pa yung babae ang nagloko. No? Actually, wala namang loko doon, Attorney Cam. Dahil kapag ka po kayo i-live-in relationship, wala pong obligasyon. Sa ilalim po ng batas, ibang usapin po yung moral. No? Ibang usapin yung moral at yung parang emotional na obligasyon ninyo. Pero sa legal na usapin, wala pong obligasyon na maging tapat sa inyo. No? Ang inyong kinakasama. Wala pong nagbabawal sa kanya na makipag boyfriend, makipag-girlfriend dahil walang legal na obligasyon. Si Catherine Inchong, Attorney Cam, good evening po. Tanong ko lang po, bibili po ako ng lupa. Yung lupa po, bibilhin, kasunduan po namin ng boyfriend ko, pero yung cash na pera galing po sa akin, sa sarili kong cash. Pwede po ba ilagay yung names namin dalawa as buyer or sa akin lang po dapat yung name na ilalagay sa deed of sale? Hindi pa po kami kasal, hindi rin po kami nagsasama. Pwede naman. Pero bakit mo gagawin yun? Diba? Dapat ka na din, wise. Practical at wise ka. Always guided by ano ba yung mga karapatan mo. Ayan. Maraming salamat na nanonood, Clyde Aguilar at si Eds Maglakas na taga Marinduque. Oo. Si Sir Luding Bungali ng Candelaria, Quezon. Magandang gabi. And of course, si Mama Jovita Papawil and Nanay Connie Vista ng Virac. And si Mama Sinta ng Pangasinan. Marami pa si Peter Pampanga, Alvia, Olonga gayon po. din si Wonder Dogs Cats TV, Chona and Michael Bay at saka si Chia Laron. Si Elvit Sarmiento Escueta at pakibati po si Christine Escueta ng happy birthday, Maricor Angeles. And of course, ay, sarap naman ang pampano na sinigang sa miso. Ay, nakakagutom. Favorite, pwede ako dyan sa pampano. Bawal lang kasi ako sa iba. 3 lang na isda ang pwede kong kainin dahil sa hika. No? Anyway, si Tito Sani, happy birthday sa'yo. And of course, mga nanonood sa atin na iba pa. Si Cheryl Adami Molina is watching you. At Paul Esber. Yung mga iba po, hayaan nyo, sasagutin po namin sa ibang pagkakataon yung mga hindi namin nasagot tonight. Dos Compañeras. Flash Report. Flash Report! Magnitude 6.4 na lindol naramdaman po sa Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan. Ayan, mamaya po, no, abangan niyo po yung ating flash report. Standby lang po kayo. Maraming salamat po sa mga tumutok sa ating programa. Nakasama niyo po, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Yung mga pinipicturean ko po lahat ng mga message niyo at sasagutin natin sa ibang pagkakataon. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras. Habol lang natin ito na nakastandby Rueli Rapsing dyan sa may Cagayan PDRRMO head office siguro. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Rueli. Ginoong Rueli. Nawala si Ginoong Rueli. Ayan. Balikan na lang natin si Ginoong Rueli. Maraming salamat. At oras po natin, alas 7:32 ang gabi. Dos Compañeras.